Okay, alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala, Sorry po, sandali lang po, Stats. okay lang, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd, fassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Opo, ito na po po lahat. So last week, nakuha na natin yung klase ng verb. Ulitin lang natin ang madin, mudari, at saka ng amar. Okay, so pakiulit nga Mang Daud, yung mga verb na nakuha natin last week. Tatlong klase ng verb. Mang Daud. Assalamualaikum, Stads. Waalaikumsalam. Yung tatlong klase po ng verb ay yung madi, mudari, at amar. Okay, anong madi? Madi, ito yung past tense. Mudari. Mudari, present tense. Amar, command o future tense. Okay, ang mudari, sakop niyang dalawa, present at future. Ang amar, sakop niya ang future at saka command. Tulad na lang ng daraba, yadribu, idrib. Ang daraba madi, ang yadribu mudari, ang idrib ay amar. Continue mo, ang madi, Daud, ang Daud. Naam, Stads. Anong susunod, Stads? Ito ang madi, Nasaan? Sensya na, Stads. ang madi, Ang madi, maftuhul akhir abadan. Ano to ito? Mabniyun mabni siya na sa fatha. Mabni siya lagi saan? Sa fatha. Tingnan mong dulo ha. Kataba, di ba? Fatha yun, madi yun. Jalasa, qafafa, ghasala. Lahat yan, tingnan mo, puro fatha. Nama, qama, wasala. Lahat yan, fatha. So originally, ang madi, always yan siyang fatha. Ang amar naman, majzumun abada. Always naman siyang sukun ang dulo. Ang amar, always sukun ang dulo. Ulitin ko, ang madi, always mabni. Ibig sabihin mabni, maintain. Fatha lagi, ang madi. Ang amar naman, always sukun. Ngayon, ang mudari, siya lang nag-iisang mu'rab. Ano ibig sabihin ng mu'rab? Pabago-bago ng harakat sa dulo. And then, makikilala mo si mudari kapag madagdagan siya ng anay to. Halimbawa, yung madi mo, mayroon kang madi, dagdagan mo siya ng anay to. Okay, and then na, and then ta, and then ya. So, tingnan mo yan lahat. Pag dinagdagan mo yan ng, halimbawa, itong daraba idagdag mo, daraba equals magiging adribu. Adribu. So, nagiging mudari na to. Ang adribu ay mudari na. Mudari. Pag dinagdag mo naman ang nun plus daraba, magiging nadribu. Mudari siya o hindi? Mudari o hindi? mudari po. Mudari na siya. Pag dinagdagan mo naman ng ta, magiging ano, Mang Daud? Tadribu. Aywa, magiging tadribu. And then, kapag dinagdag mo naman ang ya, magiging Yadribu.
ribu. So ganun lang maggawa ng madi. Mudari. Madi plus, anong idagdag mo? Plus yung, ang mga letter na yon, yung anay 2, plus yung madi, equals, yun na ang resulta niya. Pero kailangan lang may papalitan ka lang. Yung unang letter ng madi maging sukun, and then may mga timbangan din yan pina-follow. Saka na yun. Malalaman yun tungkol sa sarf. Wa marfu'un abadan. Originally, kapag walang nakadugtong, marfu yan siya. Tingnan nyo. Kasi wala sa unahan niya. Kaya kung makikita nyo, ang dulo niya ay puro yan, damma. Kapag walang nauna sa kanya, limbawa, yaj, li, always yan damma. Pag tinanong kayo, bakit damma ang mudari? Nasa dulo ng mudari? Kasi walang nasa unahan. Yun siya. Halimbawa, yadhabu, mudari yan. Sabi mo, bakit bu? Bakit damang dulo? Kasi wala sa unahan niya. Next, magbigay ka na naman ulit. Yaktubu. Yaktubu. Magtanong na naman sa yung estudyante mo, bakit sabi mo bu? Bakit damang nasa unahan? Kasi sabi mo walang nauna sa kanya. Ngayon, ang pinag-usapan natin last week, paano kung meron? Halimbawa, nasib. Ang example ng nasib ay lan. Kapag may nauna sa kanya na nasib tulad ni lan, ang magiging dulo niya magiging pathayan. So lan yajlisa. Dito, pag nilagyan ko ng lan, anong mangyari sa yadhabu? Sa fi'l mudari natin? Ahmad Nur, anong mangyari sa fi'l mudari natin pag nilagyan ko lang lan ang yadhabu? Fatha po ang dulo, Ustad. Okay, magiging yadhaba. Lan yadhaba. Next, yala Yusuf. Pag nilagyan ko ng lan dito, Yusuf, anong mangyari? Lan yaktaba. Yaktuba. Lan yaktuba. Magiging bayan dyan. Kasi ang ginagawa ng lan, gagawin niyang patha ang mudari na kasunod niya. Okay, tapos na tayo dyan. Pag nalagyan ng nasib, ngayon kapag jazim naman, tulad ng lam, erisin muna natin ang mga yan. Erase. Erase. Erase natin. Erase pa to. Paano kapag lam? Ang lam ay jazim. Ang ginagawa niya, gagawin niyang lam. Anong mangyayari sa mudari natin? Idris? Celeste, anong mangyayari sa mudari natin? Sige, Idris. Assalamualaikum Ustad. Waalaikumsalam. Anong mangyayari, Idris, sa natin? Mudari natin. Nagiging sukun po Ustad. Yes, magiging sukun. Celeste, anong mangyayari sa yadhabu kapag na mayroon ng lam? Yadhabu? Lam yadhab. Lam yadhab. Next, Amina. Amina to, laman ang pilido nito. Yes, Ustad. Assalamualaikum. Anong mangyari? Waalaikumsalam. Pag nilagay ko ng lam, anong mangyari sa yaktub? Yaktubu? Yaktub, Ustad. Lam yaktub. Magiging Magiging lam sukun ng yaktub. dulo. So yun ang mga tatandaan ninyo. Si mudari lang ang pabago-bago. After kay mudari, hindi na yan. Lahat sila mabni. Si Madi at saka si Amar, mabni. Ibig sabihin maintain. Maintain ang dulo nila. Ngayon, ang mga nawasib, binigay ng author sa atin, sino-sino ba ang nawasib? Ano yung ng nawasib? Na gagawin niyang patha ang mudari na kasunod niya. Ang una, an. Lagay niyo ng meaning ng an, yung. Lan, never. Pag sinabi mong lan, never. Idan, kung ganun, ang idan, kung ganun, and then ang kay, ano isa ng kay? Para o dahil. Ang kay at saka lam kay parehas lang.
Pero itong lam kay, pag nasa sentence na, ganyan, likay. Ilikay, ha? Di ba? Lam kay. Ganitong li. Likay. Kapag nasa sentence na siya, likay, yaktuba, para magsulat siya. Pwede rin maglagay ka ng meaning ng likay or kay, upang. Walang pinagkaiba tong dalawa. Ngayon, ang lamul juhud, ang ibig sabihin ng lamul juhud, napilitan lang. Pero pag makita mo sa sentence, li. Ganito lang siya. Meron pa itong mga requirement, pero hindi ko na babanggitin sa inyo. Saka na. Lamul juhud ang tawag. Pag lagyan mo ng meaning, halimbawa, ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay hindi niya paparusahan sila 4 lang po, Ustad. wa anta fihim at ikaw ay nasa kanila. 4 po, Ustad. So anong ibig sabihin doon? Yung li na yun, parang hindi gusto ng Allah na maparusahan ng mga taong yun kung ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nandun. So hindi niya gusto, parang napilitan lang. So yun ang tawag sa lamul juhud. Hindi niya gusto or parang napilitan lang. Ganun ka mag-meaning sa kanya. Hatta, hanggat. O hanggang. Hanggang o hanggat. Hatta ya'tiya amrullah. Hanggang sa dumating ang utos ng Allah. Hanggang. Ilagay nyo hanggang. Okay. Wal jawabu bil fa. Response. Ilagay nyo yung jawab. Response. And then response ng fa. Makikita nyo may fa ganyan. Wala nang meaning masyado. Wala tong meaning din. Halimbawa, sabihin ko, inijtahadta, kapag sinipagan mo, fatanjah o fanajahta, na, parang ganun lang siya. Makakapasa ka, pero nilagyan ng fa, parang dagdag lang siya pang paganda, na, ano ka, pero makikita mo mayroong fa. At wow, pag nasa sentence ng tsura niya, wa. Ganon din ang aw. Walang meaning yan. Kapag jawab, response, ginamit mo sila sa response, walang meaning. Ulitin ko, paano mag-meaning sa kanya? Halimbawa lang paano siya ginamit? Sabihin ko, kapag ikaw, Daud, kapag sinipagan mo mang Daud, na, tapos ginamitan ko ng fa, na, makakapasa ka. So, ang paggamit ko ng fa, kumbaga, ano yung unang requirement bang Daud para makapasa ka? Di ba? Magsipag. Yeah, sikasipagan. So kapag sinipagan mo, yung response doon, kumbaga yung ano yung cause and pro? Ano yun? Cause and effect? Cause and effect. So yung resulta noon, ang resulta noon, doon mo nilagay si fa. So parang wala rin siyang meaning. Kaya ang sabi ng mga ulama minsan dito, litahsin. Pampabeauty lang ng salita. Pwede mo naman sa hindi lagyan ng ng fa. Inijtahad. Parang yung sinabi mo ng Ustad na pasalamu alaikum pag nagbabati ka. Yung pagbabati Diba, naman ibang ibang after ng mayroong amma ba'ad. Kasi after ng basta makarinig ka ng amma ba'ad, nilalagyan ng fa. Amma ba'ad, fassalamu alaikum. Ang tawag doon ay fa al-ibtida. Huwag na yung relax muna kayo. So wag niyo na to munang pansinin to kasi kailangan malalimang masusing pag-aaral pa to. Binigyan ko lang kayo ng introduction about doon. Hindi ko naman ito isasali din sa exam. Okay, so yan ang mga, pag nakita niyo sa unahan, makikita niyo ang mudari, magiging patha. An, lan, izan, kay, likay, li, ang lamul jud, li.
Hatta, tinan mo, hatta ya'tiya. Hatta ang kasunod niya ya'tiya. Ano ang harakat niya? Ya. Anong harakat niya? Di ba patha? Okay. Ngayon, bakit? Dahil kay hatta. Although may nagsasabi mga ulama din, dahil kay an na nakatago. Huwag mo muna yun, malayo na yun. So, isipin nyo na lang, si hatta ang dahilan. Kaya siya naging patha. Okay, next. Meaning lang, konsentratan natin, lam. Anong lam? Hindi. Tulad ng lam yalid, hindi nanganak. Walam yulad at hindi rin pinanganak. Okay. While ang lamma, anong lamma? Lamma ya'ti ba'd. Lam yadkhul ba'd. Gagamitin lang ang lamma pag expectation mo na gagawin niya. Halimbawa, ang teacher mo hindi pa pumasok. Magtatanong ako sa inyo, hal dakhala mudarrisukum? Pumasok na ba ang teacher nyo fil fasal sa klase? Anong sasabihin nyo? Sabihin nyo sa akin, lamma. Ibig sabihin, hindi pa ustads, pero alam namin parating yun. Yun ang pinagkaiba niya. Pag ginamitan mong lang lamma, ustad, hindi pa dumating, pero parating din yun. Kung gagamit ka ng lamma, in-expect mo na mangyayari pa rin. Kung ano man ang verb na mayroon doon. Okay. So, yun ang isa sa mga meaning ng lam dito. Pero pag sinabi mong lam, sabi ko sa inyo, hal dakhala mudarrisukum, pumasok bang teacher ninyo? Sabi nyo, lam ustad, lam yadkhul, ibig sabihin, hindi na yon papasok. Anong pinagkaiba? Lamma, may expectation pa kayo na papasok siya. May hope, nandyan pa sa inyo na papasok. Pero pag lam, talaga wala na. Na-lost hope na kayo. So, yun ang pinagkaiba. Ang pinagkaiba, Yusuf, ang lam at saka ng, wala ba dito si Yusuf? Opo, Ustad. Okay. So, yun ang pinagkaiba ng lam at saka lam. While ang alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, hindi ba nakita? Alam tara. Hindi ba nakita? Alam tara kayfa. Paano? Hindi mo ba nakita? Hindi mo ba alam kung paano ginawa ng iyong Panginoon sa mga taong may dala-dala ng mga elepante papunta sa Makkah? So, anong doon ang meaning ng alam? Hindi ba? Hindi ba? Parang patanong. Kasi ang tawag sa alif na yan, hamzatul istifham. Hindi ba alam? Ganon, hindi ba? Pag ganon siya. Hindi ba? Alam. Hindi ba nakita? Hindi ba? Hindi ba? Basta hindi ba? While sa alamma, tulad din ng pinagkaiba kanina ng lamma at saka ng lam. Ang alamma, meron pa rin expectation. Pag alam, wala na. Tapos na. Nalosop na. Sinong inaantok na yun? Uwa. Allah. Huwag magkantok-antok ba? So, yun ang pinagkaiba nilang dalawa. Meaning lang ang konsentratan nyo, ang lamul amar at lamul dua. Yung li. Subhanallah, dito na naman ang li. Okay. Ngayon, pag sinabi kong liyaj'al. 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 Gawin mo o gawin niya. Liyaj'al, gawin niyang ganun. Pag sinabi mong lamul amar, ano ang ibig sabihin ng lamul amar? From higher rank going down. Command. Utos. Pag sinabi mong lamul amar. Halimbawa, ang Allah subhanahu wa ta'ala, pag ginamit ng lamul amar, ibig kasi
ang higher rank going sa atin. So ang tawag doon is lamul amar. Wala silang pinagkaibang dalawa. Ang pinagkaiban lang nila ang dalawa, pag sinabi mong lamud dua, prayer, di ba ang dua from servant going to his Lord, di ba? Kaya ang tawag natin dua. Sa galing sa tao papunta sa kanyang Panginoon. Ang tawag doon lamud dua. Pag ginagamit natin sa dua, tapos may nakita kang li, ganyan li, anong doon? Anong tawag natin doon? Ang tawag natin doon li, lam, at dua. Pero kapag galing sa Allah, tapos meron kang nakitang li, tapos ang dulo niya, ano tawag ito? Tulad ng wal, takun. Tingnan nyo, wal. Dahil kay lam, naging sukun ang lam. Dahil kay waw, wal. Ta, kun. Wal takun. Ito ay utos galing sa Allah. So anong klaseng lam to? Wal takun. Wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair, ya'muruna bil ma'ruf, ta'muruna bil ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar. Sabi ng Allah. So anong klaseng lam to? Gumawa kayo ng isang grupo. Anong grupo 'yon? Umma. Ta'muruna bil ma'ruf, yung utusan, ang grupong ito ang gawain niya, mang-utos sa gawaing mabuti, wa tanhauna 'anil munkar, at pigilan nila ang mga tao gumawa ng masama. So utos yung galing sa Allah, ginamit ang lam. Anong klaseng lam to? Lamul amar o lamud dua? Lamul amar. Amar. Lamul amar. Kasi galing sa Panginoon, from higher rank, going down. Okay, ganun siya. Pero kapag nagdua ako, Allahumma, sabi ko, Allahumma, Allahumma, tapos, halimbawa, la taj'al. La ang gamitin ko. La taj'al. La taj'al. Ano ito? O Allah, wag mo. La taj'al musibatana fi, o la taj'al, wag mong gawin. La taj'al lana, wag mo kaming bigyan o gawin. La taj'al lana, ano ito? Allahumma la taj'al lana gillan. Anong gillan? Yung mga jealous, yung mga inggit. La taj'al lana gillan lilladhina amanu, sa mga sinaunang mananampalataya. So nandiyan ang la. Anong klaseng la to? Gidaw. Dua. Okay, lamud dua. Ang tawag natin sa lam na yan, lamud dua. So ganun ang pinakami. Tinamang dulo niya, ang dulo niya is sukun. Tinamang dulo dito, sukun. So yun ang pinagkaiba ng lamud dua at saka lamul amar. Same sila ng meaning. Anong meaning nila? Parang utos. Kapag ang Allah ay utusan mo, hindi kasi tayo pwedeng mag-command sa Allah. Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin dua sa atin ay prayer. Nagre-request tayo, humihingi tayo, hindi yun utos. Pero pag galing sa higher, going down, tawag doon utos. Okay, la an-nahi, la fin-nahi, wala ad-dua. Andito rin naman ang la. Tulad ng sinabi ko kanina. Same din to. Ustad, Assalamualaikum. Ano ilalagay na pala tandaan doon? Anong Lamul ilalagay? amar tsaka lamud dua. Sa meaning lang, sa meaning. Etong example na to, Ano ilalagay na meaning? La lang, la. wag. Huwag lang. Huwag. O huwag. Huwag, di ba? Huwag. Huwag. Okay, so makikita nyo rin yan. Kapag la, dito nyo sa ilagay. Dito sa lamul amar o lamud dua. Pero pag ganyan, dito nyo sa ilagay. Pag lamun nahi naman, anong lamun nahi?
Tulad ng sinabi ko, galing sa higher rank, going down. Tulad din dito. Pag naman lamud du'a, galing sa babaan, papunta sa taas. Okay, so same din ang sinabi ko. And then in, ang tawag sa in, Sandali lang po, Ustad. if. Ilagay nyo dyan, if. If you struggle, ganun. If you study hard, andun ng if. And then, ang ma, parehas din sila ng if, kaya lang ano, Si Sister Cherry may orchid. may ano to tanong. Meron tong ibang ano niya. Sige, ilagay nyo lang dyan, if. Man, ganun din, halos lahat yan, if yan. Yung bang ginagamit sa ano, pang re-require, if, kapag, ang meaning niya kapag sinipagan mo, makapasa ka. Okay, mga ganun siya. So, ilagay nyo lang dyan kapag, dito naman sa mahma, kahit saan ka, kahit saan. Iglagay nyo yung kahit saan, kahit anong sitwasyon. Basta ilagay nyo yung kahit. Kahit anong sitwasyon ka pa, kahit sino ka pa, ganun. Ang idhma naman, panahon ang tinutukoy. Sa anong panahon, sa anong oras, kung yun ang gusto mo, yun din ang gusto ko. Idhma. Kahit sa anong panahon. Okay, dito naman sa ay. Anong ay dito? O ay, ganyan, di ba? Minsan ayya, minsan ayu, minsan ayi. Pwede kasi yung magligo. Ano. So, ang meaning niyan is, pwede mo gamitin o ang tawag dito, what kind of, ganyan. Who, pwede mo rin gamitin ang which. Which of the following, ganun. Which. Pwede rin gamitin mo ang what, pwede mo rin gamitin ang who. Who among of them, ganun. O which of them, ganun. Who, ano saan pa? What kind of verb is this, ganun. Maraming meaning din to. Okay, and then next, mata. Ano yung isa ng mata? When. Kailan? Yeah, kailan. Kailan mo gusto? Yun din ang gusto ko. Pero kailangan lang, requirement dito is yung parang mayroon kang inaano na condition. Cause and effect. Taj Mahal Laja po. Yun. Dito, kung kailan gusto mo, yun din ang gusto ko. Parang ganun ang sentence mo kailangan. Dito naman sa ay na, kung saan mo gusto, doon din ang gusto ko. Kailangan kasi mayroong cause and effect. Yun ang ano niya. And then, ang ayana, same with ayna. Ang ayana, same with ayna. Lugar ang tinutukoy. Saan lugar ang gusto mo? Yes. Gawin natin yun. Ang anna, napakarami ring meaning ang anna. Ano? Pwede rin ka sabihin mo, anong style bang gusto mo? Yun din ang gusto ko. Pwede mo sabihin ganun. Pwede mo rin sabihin, kailan mo gusto? Yun din ang gusto ko. Yun na yun. Haythuma, anong oras, anong lugar, kung yun ang gusto mo. Parang ganun din ang gusto niya. Ang mahalaga dito, ano yun? Cause and effect to ginagamit silang lahat. Okay. Haythuma, same lang sila ng anna. Ilagay nyo, same sila. Kayfama, situation, di ba? Sa anong situation man, dadamayan kita. Mga ganun ba? Sa anong sitwasyon man, dadamayan kita. Yun. And then ang last, idhan. Idhan, tulad ng sinabi natin sa taas, kung ganun, yun, idhan. Kung ganun. Si Brother Paul. So yun ang mga meaning. Okay, like nga kung naintindihan yung meaning, isulat nyo lang yung meaning. Hindi ko naman ito ilabas sa exam. Paki-like. Yala. Paki-like kung ano yung meaning. Kung alam nyo ng meaning. Kung hindi nyo pa alam, magtanong kayo.
Yalla. Kayang mahiya. Huwag kayang magbingi-bingihan. Okay. Ustad, ano yung Ustad? Ay, ano ba? Ayan? Ayana, same din with Aina. Saan? Ay na? Where? Where? Yung Mm. yung kasunod ng ana. Anna. Double. Anna. Anna. Parang wherever. Wherever you want, I will go there. Wherever. Marami rin kasing meaning Whatever. ng Yung Anna. haytuma, Ustad. Haytuma. Haythuma, halos pagkaparehas din sila ng Anna. Kasi ang haythuma, pwede mo siyang gamitin sa time, pwede mo rin siyang gamitin sa place. Halimbawa, ittaqilla haythuma kunt. Haythuma, di ba yun? Haythuma kunt. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, matakot ka kay Allah saang lugar ka man naroroon. Unang meaning. Pangalawang meaning, sa anong oras ka man naroroon o sa anong oras ka man dapat andun pa rin ang takot mo kay Allah. So saang lugar at sa anong oras kailangan nandun ang takot mo sa Allah. So yun ang sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang ginamit niyang word is haythuma. Anong oras sa anong lugar. Yala, sino pa? Si Omar Aryo. Tanong. Bahala kayo. Pag hindi kayo magtanong, kayo rin malugi. Hindi magtatanong, siya din ang malulugi. Hindi ako. Pahiya-hiya pa kayo. La hayaan Di ko na, din. di ko Wala. na-note yung meaning ng alamma. Alamma. Anong meaning ng alamma? So, pag sinabi mong alam, hindi mo ba nakita? Pag sinabi hindi mo ba, di ba ganon? Ang alam, hindi mo ba? Ngayon, pag sinabi mong alam at hindi ba, ano ba yun? Hindi ba? Hindi ba siya? At hindi ba siya? Pero, alam mong, may alam ka na parating pa lang siya. Nagtatanong ka lang. Halimbawa, sabi ko, alam ja'a Yusuf? Hindi pa ba nakarating si Yusuf? Ang expectation mo ay nakarating na si Yusuf. So, ginamit ko alam ja'a Yusuf? Hindi pa ba nakarating si Yusuf? Ibig sabihin, ina-expect ko na nakarating na siya. While pag sinabi ko, alam ja'a Yusuf, hindi ba nakarating si Yusuf? So, alam ko nang hindi na siya darating. So, yun ang pinagkaiba. Ang nasa isip ko, kapag ginamit kong alam, talagang hindi niya nagagawin kung ano man yung verb na gamitin ko. While, pag sinabi kong alam mayroon pa akong hope na gagawin pa niya yun. Nakuha mo, Yusuf? Anong pinagkaiba nila, Yusuf? Okay po, Jazakallahu khairan. Ang pinagkaiba, yun lang pinagkaiba. Ang ginagamit yun sa pagtatanong. Yes or no question. Sige, dahil ayaw nyo nang magsalita, continue na tayo. Okay, sabi dito, babul marfu'atil asma. Babu al-marfu'at. Meaning mo na, ang i-focus nyo lang sa meaning. Ang marfu'at dito, ilan? Ang nalagyan ng dhamma. Kasi ganito yan, kapag mag-i'rab kayo, so, dapat mayroong yan nasa unahan. Sabihin mo, marfu. Bago ka magsabi ng marfu, kailangan mayroong nasa unahan. Marfu'un. Di ba yan ang lagi na ituro ko sa inyo, Yusuf? Daud, marfu'un wa alamatu. Naam ya Sheikh. Wa alamatu, raf'ihi. Di ba yan ang lagi kong sinasabi sa inyo? Marfu, nalagyan siya ng dhamma at ang sign na nalagyan siya ng dhamma, dito mo ilalagay yung mga dhamma. Kapag wala si dhamma, sinong kapalit sa kanya? Minsan si waw. Minsan naman si al-alif. Minsan naman sino pa? Dhamma, al-waw, al-alif. Minsan naman tubutun nun, nalagyan ng nun.
nalagyan ng nun o hindi inalis si nun. So yun ang mga alamat ng rafa. Damma, kung wala si damma, makikita mo minsan si waw, minsan makikita mo si alif, pang-apat makikita mo si subutun nun. Pero meron pa yung nauna dyan. Ito na yung mga marfuat na sinasabi. Minsan sinasabi mong fa'ilun wa alamatu raf'ihi, ganun. Minsan naman si naibul fa'il. Number 2, naib fa'il. Naibu al-fa'il. Ganun. Minsan naman si mubtada, basta dito yung sila nakahilera. Dito. Minsan naman si ismu kana, dito may lagayan silang lahat. So yun ang kailangan nyong alamin. Paano ba? Sino-sino bang mga marfu? Yung dito. Sino-sino dito? Minsan naman, ang ilagay mo, khabar inna, pero dito pa rin yan sila. Nakahilera. Ang naunang napag-aralan na natin, dito sila nakahilera. Yung mga alamat-alamat, alamatu rafihi damma, alamatu rafihi waw, alamatu rafihi alif, alamatu rafihi subutun nun. Etong mga marfuat, nakahilera naman sila sa unang i'rab mo. Nakuha. Sinong hindi nakakuha? Kung naintindihan yung sinabi ko ngayon, paki-like. Yung hindi magla-like, tatanungin ko. Uy, natakot si Ahmad agad. Nag-like. Okay. Takot lang yung mga nag-like na yan eh. Tatanungin eh. Yala. So yun ang purpose natin. Kaya natapos na natin dito sa bandang kaliwa, ngayon sa bandang kanan na tayo. Fa'ilun, marfu'un, naibul fa'il, marfu'un, ismu kana, marfu'un, khabar inna, marfu'un, bla 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 bla. So hanggang sa bla 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 lang tayo. Okay. Relax kayo mga kapatid. Pang-una daw fa'il, ilagay nyo dyan. Doer. Ilagay nyo dyan, doer. Okay. Ang pangalawa, maf'ul, object, alladhi lam yusamma fa'ilu. Object siya na wala dyan ang kanyang doer. Object, ang maf'ul, object, yung wala dyan ang kanyang doer. Object, wala dyan ang kanyang doer. Ano kaya yun? And then, continue. Ang maf'ul, ito, object na wala dyan ang kanyang doer. Okay. Example nga, Ustad. Sino ba ito? Ano ba to? Okay, ganito yon ang example. Ano? Yan po yung naibul fa'il na sinasabi nyo? Yung Yes, number 2? yan ang naibul fa'il na sinasabi ko. Ewan ko dito, bakit pinahaba pa? Halimbawa, YouTube. Ganito to YouTube. Sinabi ko YouTube, kutiba. Okay, kutiba, YouTube. Okay, YouTube. Bakit? Yan, YouTube. Okay, kutiba YouTube. Nasulat si YouTube. Nasulat. Ngayon, nasulat si YouTube. Ibig sabihin, pangalan niyang nasulat. Alam niyo ba kung sinong nagsulat sa kanya? Sinong nakakalam kung sinong nagsulat? Alam niyo ba hindi? According sa salita ko. Ibrahim Alan. Alam mo hindi? Hindi po. Hindi. Kaya ang tawag kay YouTube, siya ay naibul fa'il. Naib. Ay. Ba't siya dyan? Ang tawag dyan sa kanya, alay, iris muna ha. Baliktad. So, naib, alarayang, bakit ba yan? Ang tigas ng kamay. Oy, naib. Ang ibig sabihin ng naib, kapalit. Naib, naibu, fa'il. Kapalit siya ni doer. Kasi wala siyang doer dyan. Siya ang nandyan. Di siyang kapalit.
So nasulat si Yusuf. Nasulat siya. Ano ibig sabihin nun? Nasulat. Hindi siyang nagsulat. Nasulat lang siya. Ibig sabihin nasulat ang pangalan niya. Baka alala mo yung dati, malay mo si Yusuf, sobrang maingay sa klase. Diba nung mga high school pa tayo, meron yung tagasulat ng mga maingay. Pag wala dyan yung teacher, secretary, pakisulat ang maiingay. Andun yung mga listahan ng mga pagdating ng teacher, punishment. Kasi nga, yan dyan na yung mga maiingay. Susulatin kung sino yung mga palaging lumalabas. Susulatin kung sino yung mga sobrang naughty, ganyan. Huwag na kayo magtaka. Number 1 laging nasusulat ay pangalan ko. Okay. Tapos na yun. Galing. Kaya naalala ko. Sino nakaranas nun? Daud, hindi mo naranasan, Daud? Basta. Oh. Laging number 1. Sa amin, iba Ustad, 5 pesos pag nag-ingay. Kaya naipunan. Walang pambayad, pinaglinis ng classroom. Sa amin, sa naalala ko, walang ganong rule kasi puro mahirap ang school namin. Kaya kahit Mautak na pan namin dati, Ustad. kahit magpabayad sila, wala namang magbabayad kasi lahat naman mahihirap. So, yun ang ibig sabihin dito. Ngayon, naibul fa'il. And then, ang mubtada, ilagay nyo dyan sa subject. Yung bang subject? Opposite ng kasama ng predicate. Ang tawag dyan, mubtada. And then, khabaruhu, khabar niya, predicate. Subject, predicate. Ano ba yung sa ano? Ano ba yung sa Tagalog ang mubtada? Ano ba yun? Subject. Meron yun. Mubtada. Yung siya ang pinag-uusapan. Siya ang, Paksa. paksa. Meron yun eh. Ang khabar, Predicate yung kaba. panaguri ba yun? Panaguri? Panaguri ata. Parang ganun eh. Basta ganun siya eh. Meron. Baka pwede Simuno paksa. at saka panaguri. Yes, very good. Simuno ang mubtada, panaguri ang khabar. Tagalog. Subject, predicate. Ismu kana. Kapag sinabi mong ismu kana, subject ng kana. Ang pinagkaiba lang nitong dalawa, sa subject, meron na siyang kana. Pag sinabi mong ismu kana, subject ng kana. Sige, ilagay mo dyan. Pag sinabi mong ismu kana, subject ng kana. And then, at mga kapatid ni kana. Baka matutunan din natin yan. May kapatid kasi si kana eh. 13 sila yan. Kung hindi ako 13 ang kapatid ng kana. Bale, 12 pala. Plus si kana, 13. Plus 1 si kana. 13 silang lahat. And then, khabar inna at ang mga kapatid niya. So, merong 5 na kapatid si inna. Plus 1 si inna. So, 6 silang lahat. Dito, sa kabila, 13. Ang kana at saka yung kapatid na, 13 silang lahat. So, khabar kana, khabar inna, predicate ni inna. Dito, ismu kana, subject ni kana. Kapag khabar inna, predicate ni inna. Predicate ni inna. Okay. Meaning lang muna. Relax muna kayo. At-tabi' lil marfu'. At-tabi' sumunod. Pag sinabi mong tabi', sumunod. Sumunod kay marfu'. Kanino? Kay marfu'. Sumunod sa nalagyan ng damma. Di ba? Tulad kay rejoice. Sumusunod sa galaw mo. Dito naman, sumusunod. Ang sinusundan niya si marfu'. Kaya siya naging marfu'. Yan. Ang gaya-gaya, kapag ginagaya mo ang Christian, parang Christian ka na rin. Kapag ginaya mo ang artista na ina-idolo mo, syempre, di ba, gusto mong magkamukha din kayo. Naalala niyo yung nag-trending na mukha? Si Angelina Jolie. Tapos, naging parang, subhanallah. Yung kay ano pa, yung kay Justin Sino? Bieber. Pati kay Justin Bieber. Ikaw talaga, O napaka-chismosa kaya mo. yung kay Kendall. Tama na. So, yun lang. Dito lang tayo muna. Inshallah. Next week na yan. Baka mahilo na kayo. Ustad, Yeah. Ano ba hindi yan? ko naintindihan yung 5 Kagulat. plus 6, 12 plus 1.
Inday, ganito yan, Inday. Ang Yan. kana, meron siyang kapatid na 12. Tulad ni Asbaha, ni Amsa, makukuha nyo rin yan. So 12 ang kapatid niya. Eh siyang pinakapanganay. Ilan silang lahat? Di 13. Kaya lang hindi ko pa binanggit yung 12 na yun. Wala na tayong time. Tulad din to ni 6. Si Inna, 6 silang lahat. Ibig sabihin, nabanggit na natin isa, si Inna, mayroon pa siyang 5 kapatid. Yun ang ibig kong sabihin, 6. Oh, Celeste, naintindihan mo Celeste? Celeste. Jazakallah khairan. Wayak. So, mag-quiz na kayo, mga kapatid. Mag-quiz muna kayo, mga kapatid. Saan na ba yun? Ang B1. Ano ba to? A1? A1 term 1? Ustad. Ano? Andun na sa Google Classroom nyo kung gusto nyo makita. Ba't ka masungit? Brahim, high blood ako ngayon. Ba't ka masungit? Meron ako eh. Bakit Ustad? Pag-alis na sa Facebook, narinig na ako. Opo, Ustad. Salisin ko na po. Ustad. Alisin mo na, narinig na ako yung sikreto. Ustad, ko ano pa yung naman ano yun. kanina? Hindi ko na isulat yung ano, yung Ano yun? kabar. Khabar, Ano yung kabar? predicate. 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 Mm. Yung mubtada, Ustad. Yung mubtada, subject. Kasi bakit Ustad, jazakallah khair. Okay, so hanggang dito na lang tayo. Jazakumullahu khairan. Anil Islami wal Muslimin. Sipagan nyo pa po. Malapit ng exam. Ang totoong estudyante umaabot hanggang sa dulo. Pero ang estudyanteng alam nyo si estudyanteng kabang, ibig sabihin estudyante ang iba ang kulay, pagdating sa kalagitnaan, sumusuko na. Di ba mayroong kasabihan tayo, hindi ako hapon. Di ba yung pag mayroong mga mga laro-laro natin dati? Alam nyo ba hapon lang ang sumusuko? Parang ganun. ang hapon? Yung Hapones, ewan ko bakit naging yun.